Si Kristo'y muling nabuhay, kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga-Kana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo." Sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Na marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at tinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo."
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng ating pong pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. At sa araw na ito, sa muling pagpapakita ni Jesus, sabi nga ito po ang ikatlong beses na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Bagamat para sa mga alagad, siguro hindi pa talaga lubusang nagsisink in sa kanila ang mga nangyari, lalong-lalo na nang makita nilang muling nabuhay si Jesus. Kaya tinangka nila na magbalik sa dati nilang gawain. Pero dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ni Jesus sa kanila ay hindi ipinahintulot ni Jesus na sila ay magbalik sa dati nilang buhay, sa dati nilang mga gawain. Kung kaya't naririto siya at nagpakita muli at mahalagang tanong o pakikipag-usap ang kanyang ginawa sa mga alagad, lalong-lalo na kay Simon Pedro na siyang mangunguna sa pagtataguyod at pagpapatuloy ng simbahang itinatag mismo ni Jesus. "Simon, minamahal mo ba ako? Simon, iniibig mo ba ako?" Matanong ko nga muna kayo, kailan kayo huling sumagot ng "I love you too"? Uy. Kailan, sa mga mag-asawa, kailan kayo uling nagsabihan ng "I love you"? Gaano kadalas na lumalabas sa bibig ninyo yung "mahal kita"? O mas madalas tanga, mas madalas mura ang lumalabas sa bibig? Birain nyo, minsan yung mga simpleng salita lang, na minsan ganito lang naman, di ba? Yung "mahal kita", "I love you", pero nineneglect natin o kaya naman hindi na natin pinahalagahan. Kaya, unti-unti din, dumidistansya. Unti-unti, nawawalan ng amor. Unti-unti, nagkakalayo. Dahil lang doon. Pero kung babalikan natin, dahil lang naman din doon, kaya kayo nagsama. Dahil lang din naman doon, kaya ninyo hinarap at sinabing, di ba? Ang sabi nga sa isang classic na linya, kapag ang pag-ibig ay pumasok sa puso ni numan, ahamakin ang lahat. Hindi ko lang alam kung kayo po ba ay umabot sa henerasyon na niligawan kayo ng lalaki. At di ba, pag nanliligaw ang lalaki, tatanungin, "Mahal mo ba ako?" Kasi ang premise ay yung lalaking lalapit sa iyo, mahal ka niyan. Pero yung babae, hindi pa nakakatiyak kung mamahalin ka. Kaya kailangan mong tanungin at kailangan mong marinig yung sagot niya. "Do you love me? Iniibig mo ba ako?" O nakuha ka lang sa isang click. Click lang yung picture mo, "mahal na kita." Ganun ba? Kaya maganda po, nasa
pakikipagpalitan ni Jesus. Mismo si Jesus din, di ba? Gusto niyang marinig. Alam naman ni Jesus, di ba? Sabi nga ni Pedro, Lord, alam mo namang iniibig kita. Alam mo naman ang sagot yan. Pero gustong marinig ni Jesus. Gustong lumabas sa bibig ni Pedro at marinig ni Jesus na iniibig niya siya. At maunawaan niya mabuti na ang pag-ibig ay may kalakip na responsibilidad. Kung tutusin, napakadali lang magsabi. Kahit nga sino, pwede mong sabihin ang I love you. Kaya nga marami rin ang nasisira, di ba? Kasi kung sino-sinong pinagsasabihan ng I love you. Pero ulitin ko po, no? Gustong marinig ni Jesus mula sa bibig ni Pedro yung kanya pong pagpapahayag ng kanyang pag-ibig kay Jesus. At naiintindihan ba talaga ni Simon yung pag-ibig na ito, yung salitang ito? Kasi hindi pwedeng salita lang. Ang pag-ibig ay may kalakip na aksyon, may kalakip na pagkilos. Ang tunay na nagmamahal ay handa ring umako ng responsibilidad. Marami sa mga medyo bata-bata pa o sa mga kabataan, pasok ng pasok sa mga pag-iibigan na yan na hindi pa naman talaga lubusang naunawaan. Para bang, di ba, kapag niligawan ka at nagsabing, iniibig kita, kaya mo bang bumili ng bigas? Di ba, parang ganun. Mahal mo ba talaga ako? Kaya mo bang, meron ka bang pambayad ng ilaw, ng tubig, ng bahay? Kasi sabi ni Jesus, iniibig mo ba ako? Opo. Magpapakain ka. Pakanin mo ang mga batang tupa. Aako ka ng responsibilidad. Alagaan mo ang aking mga tupa. May responsibilidad. Love and responsibility. Magkaugnay. Hindi pwedeng puro love lang. Hindi ka mabubuhay sa love lang. Hindi ka masosustain yan. Kailangan mong patunayan, kailangan mong ipakita. Kaya nga action, di ba? To love. Iniutos din Jesus, inuutos ng Diyos, mag-ibigan kayo. Utos, to love. Kaya lang, nakakalimutan nga natin. Kaya tayo nagkakaproblema. Kaya minsan pagtitingnan, kaya ka mag-isa ngayon. Kasi either ayaw mo talagang magmahal dahil natatakot ka, o ayaw mong magmahal kasi ayaw mo ng responsibilidad. Masarap kaya magmahal. Kaya lang, sarap lang ba? Hanggang sarap lang? Yung sakripisyo, kaya mo ba? Yung mag-aalay ka ng sarili, kaya mo ba? You tell me. Sabi nga, di ba, no? Yan ang mga linyahan ngayon. Bakit nga ba? You tell me. Wala pong duda, ha? Tandaan ninyo, walang duda na napatunayan na ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa tao. Mahal ka ng Diyos. Wala nang question dyan. Yung atin, mahal ba natin? Gusto ba nating mahalin si Jesus? Bakit ka nga ba nandito? Mahal mo ba talaga si Jesus? O mayroon ka na namang kailangan kaya ka nagsasabing mahal mo siya? Kaya kapag hindi na ibigay ang kahilingan mo, napakadaling humanap ng ibang kakapitan, humanap ng ibang mamahalin. Sana po, pag nilayan natin ng mabuti, binibigyan naman tayo ng pagkakataon. No? Dahil nga, hindi pwedeng madaliin. Kailangan manggaling sa atin
at maging buo ang ating pagsagot. At araw-araw sana piliin nating mahalin ang Diyos. Kahit sa mga pagkakataong nahihirapan tayong gumanap ng atin pong mga responsibilidad. Amen?